Yun, yung yupak na itinatag niya, dyan siya bumabanat sa mga politiko na. Kasi sa politiko, takot naman niya magpatulpo eh. Kasi nga naman, pag may ginagawa rin naman talagang totoong kamalasaduhan, hindi mo ipapatulpo sa si Pyra kasi nga naman how much lang naman yung ibinibigay mo kay Pyra, no? Hindi naman kalahati ng ninakaw mo or something, no? So, yung mga politiko na yan, hindi na yan magsusubong kay tulpo, hindi na magpapatulpo yan. So, it's either magbigay o labanan si Pyra. Ganun lang naman yung takutan dyan, no? Sistema ng mga ganyang klase ng mga sinasabi nga natin na ano yan, budol na yan eh. Mga extortionist na yung mga ganyang klase. So, yun na nga, no? So, kung mayroong mga politiko na okay kay Pyra na o para tumahimik, bubusalan yung bibig niya, okay, walang problema. Pero pag may kumakana o may tumututol sa ginagawa ni Pyra, katulad ng ibang politiko yung sa Tarlac na parang, parang, alam mo yun, parang sindikato yung ginagawa ni Pyra. Halos lahat ng politiko sa Tarlac ay kanya binabanata, kinakasuhan o ganyan-ganyan. Which is okay kung totoo rin naman. Pero ang sister ron, wag niya sabihin na takot sa kanya mga politiko, kinakasuhan niya. Kasi una-una, hindi ka naman gobyerno. Kung mga private entity ka eh. Kung ano man may organization ka, private ka pa rin, hindi ka pa rin naman galing sa gobyerno. Hindi ka tauhan ng gobyerno. Kaya huwag mo sabihin takot sa'yo. Hindi ka husgado. Hindi ka naman husgado. Kaya huwag mo sabihin takot sa'yo mga politiko dyan sa Tarlac o whatsoever. So yun na nga, nangyari, so, meron siyang politiko na mga hindi niya binabanatan, which is very unbecoming kasi alam na natin si Pyra na buga ng buga, no? Laban ng laban, na parang alam mo, laging minasagera. Pero dito sa ibang politiko na hindi niya binubungangaan, hindi niya binabroadcast, o hindi niya dinidemanda, o binabanatan, ay kaduda-duda naman na bakit hindi niya samantang ayun na pagkalaki-laking mga pagkurakot, no, ang ginagawa sa bayan. Katulad na lang nitong si Alice Guo na naging kaibigan din ni Pyra, ni isang salta na wala naman tayong narinig sa kanya na against siya kay Guo, pero naging kaibigan niya. So anong nangyari diyan? Anong siste diyan, 'di ba? Dapat maingay siya diyan kasi nga isa siyang anti-corruption, self-confessed anti-corruption. Dapat naingay din siya kasi wala sa pagano ng batas o ng hustisya, dapat pantay-pantay, di ba? Pantay-pantay ang pagtingin, pantay-pantay ang pagkatato para hindi ka maanuhan ng isa kang bayaran o may kikilingan ka lang dahil may kaibigan, dahil nabubusalan ka o whatsoever. Ayun yung nangyari, hanggang sa nahuli si Alice Guo, pero wala siyang isang salta na sinambit against kay Alice Guo. So ito na nga ngayon sa Tarlac na to, binabanatan yung mga sila Mayor Susan Yap, si Governor Christian Yap, na pero wala silang blood relation tong Yap na to sa Tarlac, walang blood relation. Sila Kong Rivera, Mayor Rivera, si Kong Villanueva at iba pang mga binabanatan ni Pyra na politiko ng Tarlac. Politiko sa Tarlac. Pero ang nakakaduda naman dito kasi recently lang nung August last year ay pumutok sa Senate yung itong pag-question kay sa Northern Builders bilang isa sa mga top 5 contractors para sa flood control projects. Pero yun nga ang daming lumabas na mga ibang contractor, pero isa sa mga contractor dito sa top 5 ay ang Northern Builders na kung saan ang may-ari nito ay si Victor Angeles na asawa naman ngayon ni Congressman Christy Angeles na dating mayor din ng Tarlac, no? Dati siya rin siyang mayor ng Tarlac. Ang nakaduda rito, itong si Pyra, hindi niya binabanatan itong mga Angeles. Bakit kaya? Samantalang, puro balat siya sa mga Yap, Rivera, Villanueva. Kasi ito yung mga kalaban sa politika ng mga Yap, itong si Angeles.
Kaya itong si Spyra Lucas ay pinoproteksyonan niya itong mga Angeles, no? Tingin ko taga pinoproteksyon niya kasi ni isang salita wala siyang binabanggit laban dito sa mag-asawa Angeles, na kung saan nga ito ang Northern Builders ay isa sa mga big time contractor na nakuha ng kontrata sa atin para sa flood control project ng DPWH. Actually, ang Northern naman is legal, no? Wala naman tayong issue regarding sa Northern Builders dahil legal po siyang kumpanya, no? Construction company. Pero ang sister kasi rito, ang pinakaano rito, ang issue rito is bakit ang Northern Builders na pag-aari ng mag-asawang Angeles ay kumukuha rin ng kontrata sa government, especially dyan sa DPWH. Samantalang, di ba, conflict of interest yan kasi dahil sa congresswoman ang si Christy Angeles. So, yung kampanya niya na kung saan yung asawa niya ang general manager o yung pinaka-founder at siya yung vice, no? So, dapat hindi pwede, hindi inialaw yan sa gobyerno na magkaroon ng kontrata ang isa sa mga kaanak ng mga politiko o ng mga opisyal ng gobyerno. Conflict of interest po yan. Kasi nga, di ba, ikaw na nga mayor, so ang kontratang makukuha mo mula sa gobyerno, kung ano man itong kontratang makukuha mo, ay kumpanya mo pa rin na makikinabang. Dapat hindi ganoon, dapat magkaroon na ng kasi may batas na nga 'di ba? Na hindi inaalaw yung mga ganyang klase ng pag-ipag-deal o para makakuha ng kontrata, no? Ang isang company na meron siyang kamag-anak na politiko. Kasi magiging bias siya, no? Kasi yun nga, ang makikinabang lang niyan ay ang sarili nila. Sila din lang makikinabang. Kaya bawal na bawal po yan. At ito naman si Spyra, hindi umiimik, no? Kasi nga kaibigan niya itong si Christy Angeles. Ayun, assisted dyan. Kaya tahimik siya hanggang up to this day, no? Tahimik na tahimik siya. Hindi niya binabanatan ever since itong mag-asawa, no? Kasi nga kaibigan. So, since kaibigan, ano ba yung meaning dyan ng pagiging kaibigan niya? Ano ba yung clause ng pagiging kaibigan nila? Pagiging kaibigan dahil sa nabubusalan siya ng pera para manahimik, kaya naging kaibigan. Pero tingin ko, di ba, hindi ka naman magiging kaibigan sa politiko kung sino-sino ka rin lang. Unless you do something favorable to them, no, sa ginawa mo kaibigan na politiko. May pabor na hiningi sa'yo at ikaw rin naman nakakuha ng pabor pabalik sa'yo. So, dun pa lang, no? Kasi meron nga ako nakitang video rito, no? Pakinggan po ninyo, Nasaan ang delikadesa? Ikaw, mamumuno ka sa bayan mo, lahat ng proyekto, ma-award sa iyo. Nasaan ang delikadesa? Yun ang gusto kong isipin natin. Ayun, no? Sabi nga niya, hindi nga naman daw problema yung Northern Builders. Pero yung, since ikaw yung current na incumbent na congressman at yung kumpanya mo ay itong Northern Builders na ikaw may-ari, nasan nga naman yung delikadesa? Imagine mo, kayo rin lang makikinabang pare-pareho sa ginagawa niyong pang-iisa sa ating gobyerno at sa ating mga kababayang Pilipino. Iniisahan nyo na Pero dyan, no, ang punot dulo dyan, alam niyo po ba na bakit nga itong mga politikong to, katulad ng mga Angeles, katulad ng mga na iba pang mga politiko na may issue ngayon regarding sa flood control at sa kanilang mga kumpanya na kung saan sila rin may-ari, tapos sila politiko, sila contractor. Imagine mo, bakit nila nagagawa yan? Kailan ba ito nag-start? Diba? Ayan ang importanteng malaman natin, kailan ito nag-start. So, yun lang po mga kaibigan, no? Hindi ko na patatagal itong ating live at maraming pong salamat sa inyong lahat at naway maatog kayo ng mahimbing. Para bukas pagising nyo ay may muta. Bye-bye. Good night.